Dalawang pag-ibig na ang nawala kay Monica dahil hindi niya nais magkaroon ng premarital affairs. At ang pangatlo, si Michael. Iniwan siya sa isang resort sa Laguna nang tumanggi siyang makipagtalik dito kahit hindi pa naman sila mag-asawa. Labis niyang iniyakan ng mga naunang nang iwan sa kanya. Subalit sa mga oras na yon ay hindi man lang magawang pumatak ng kanyang mga luha kahit mahal niya ang lalaki. Nagpupuyos ang loob niya sa galit, sama ng loob at pagkahabag sa sarili. Hindi na ba talaga sapat sa panahong ito na maging tapat lang at maalalahanin sa kasintahan bilang pagpapakita ng pagmamahal? Ang sex ay bahagi ng relasyong pinagsasaluhan lamang ng mag-asawa. Kinalakihan niya ang ganitong pagmulat sa kanya ng mga konserbatibong magulang. Subalit ang mga sumunod na nangyari nang iwan siya ni Michael ay hindi niya lubos maisip na kaya niyang gawin. Dahil sa labis na sama ng loob, habag sa sarili, at iglap na rebelyon na tinulungan pa ng 2 shots ng tequila ay ipinagkaloob ni Monica ang sarili sa isang total stranger. Kinabukasan ay nag-aalalang mukha ni Joanne ang kanyang nabungaran pag-uwi. Lalo pang nalukot ang mukha nito nang ipagtapat niya ang pamimilit ni Michael na may mangyari sa kanila at ang pag-iwan nito sa kanya sa resort dahil sa pagtanggi niya. Labis ang paninisi nito sa sarili dahil sa nangyari sa kanya. Bukod sa nakababatang kapatid na ang turing nito sa dalaga, ay nangako ito sa mga magulang niya na babantayan siya bilang pagtanaw na rin ng utang na loob dahil sa pagkupkop ng mga ito kay Joanne simula nang maulila ito sa edad na 9 na taon. Pinag-aral ito ng kanyang mga magulang at itinuring nilang kapamilya. Ngayon ay isa na itong executive secretary sa isang kumpanya sa Makati. Kahapon lang ay nagkakasiyahan pa sila sa pool kasama ng boyfriend nito na si Michael. Hindi niya akalaing ang araw na yon ay maghahatid ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo, Joanne. Malaki na ako. 1 buwan na lang at magtatapos na ng kolehiyo. Ano mang mangyari sa akin ay pananagutan ko na sa aking sarili dahil may kakayahan na akong mag-isip ng tama at magdesisyon. Pang-aalo niya sa kaibigan. Ang gusto na lamang niya ay kalimutan ang lahat at mag-umpisang muli. Subalit, duda siya kung makakalimutan agad ang nangyari sa nagdaang gabi kasama ang lalaking estranghero. Napapikit siya nang maramdaman ang pagkirot ng kanyang ulo. Dala marahil ng nainom niyang tequila kahapon. Subalit sa kanyang pagpikit ay muli niyang naalala ang estranghero. Ni hindi niya nakita ng malinaw ang mukha nito dahil sa kanyang kalasingan. Nadarama pa niya ang mainit na haplos ng mga kamay at labi nito sa buo niyang katawan. Ang mga labi nitong buong kasanayang hinahanap ang mga erotic and pleasure part ng kanyang katawan. Ni hindi niya halos naramdaman ang sakit sa kanyang unang karanasan. Waribay, inabsorb iyon ng lalaki at dinala siya nito sa rurok ng walang hanggang kasiyahan. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Joanne na tinugon niya ng pagtango. Bagaman napahiya sa sarili dahil sa maagang pagdi-daydreaming ay hindi niya na lang pinahalata sa kaharap.
Sinabi niya dito ang tungkol sa pagkakaloob niya ng sarili sa estranghero, subalit nilaktawan niya ang bahaging nasiyahan siya sa pag-angkin ng lalaki. Kahit naman sobrang close nila ni Joanne, ay may mga sikreto pa rin sila na sa isa't isa. Ano ngayon ang plano mo? Mula'y wika ni Joanne nang hindi siya umimik. Mag-concentrate na lang siguro ako sa commercial modeling. Inalok ako ni Tito Rick na maging model sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Nangangailangan daw ang Lang and Veles Advertising ng isang bagong mukha, sagot niya. 2 years ago ay gumawa siya ng commercial stint sa agency na iyon na pinagtatrabahuhan ng kanyang Tito Rick para sa isang bagong labas na toothpaste. Ito ang direktor ng photography noon. She was only 19 at maraming nagkagusto sa commercial na iyon. Subalit, hindi na nasundan dahil hindi na siya pinayagan ng kanyang daddy. Ayon dito, ay makakasagabal iyon sa kanyang pag-aaral. Kinakailangang i-maintain niya ang scholarship at ngayon nga ay gagraduate siya bilang cum laude. Gusto ko ang commercial mo na yon, wika ni Joanne, na sa unang pagkakataon ay noon lamang napangiti simula ng pagdating niya. You are so sweet and innocent, flashing your $1 million smile. Subalit, iba na ang laman ng isip ni Monica ng mga sandaling iyon. Nakahilig ito sa sandalan ng sofa at kip-kip ang malaking throw pillow. Muling inuko pa ng lalaking estranghero ang utak niya. Mahihinang endearments nito ang kasalukuyang naririnig niya. At pakiramdam niya ay nananayo ang mga mumunting balahibo sa kanyang katawan. Lunes ng hapon paglabas ni Monica sa kolehiyo ay nakita niyang nag-aabang sa kanya si Michael. Sa halip na tunguhin ang binata ay isang matalim na sulyap ang ipinukol niya dito bago dire-diretsong tinungo ang kinapaparadahan ng kanyang sasakyan. Isang Suzuki Espresso na regalo ng kanyang mga magulang noong magdibo siya. Nagmamadaling sinundan siya ni Michael para mag-sorry sa ginawa nitong pag-iwan sa kanya. Sinabi nitong bumalik ito sa resort subalit hindi na siya nito naabutan. Nagtaka siya dahil walang staff ang nagsabi sa kanyang binalikan siya nito. Magkagayunman, nangyari na ang nangyari. And the damage has been done. Hindi na iyon maibabalik pa, kaya dapat lang nakalimutan na. Ibinigay niya dito ang kapatawarang hinihingi nito, subalit nilinaw niyang wala na itong babalikang relasyon dahil ito mismo ang pumutol noon. Pagdating niya sa bahay ay nakita niyang nakaparada na sa garahe ang sasakyan ng kanyang Tito Rick, isang Chevrolet Trax latest model. Nag-iisa at bunsong kapatid ito ng kanyang ama na kasalukuyang nasa Batangas kasama ng kanyang ina. Pinamamahalaan ng kanyang daddy ang kanilang farm, samantalang ang kanyang ina ay ang maliit nilang negosyo ang pinagkakaabalahan. Pag-aari din ng makanyang Tito Rick ang 4 bedrooms bungalow house na siyang tinutuluyan nila ni Joanne dito sa Maynila. Ang ipinagtataka niya lang ay 30 anyos na ang kanyang tiyuhin at may maayos at matatag na manghanap buhay. Bukod sa alam niyang ipinapasok ng kanyang ama sa account nito, ang porsyento nito sa kita sa bawat harvest ng tanim sa lupang pamana sa kanila ng yumaong abuelo. Subalit, tila wala itong balak mag-asawa. Ni wala man lang itong naipakikilalang girlfriend sa kanila.
Bumusina siya at agad namang binuksan ng kanilang kasambahay ang gate. Pagpasok niya ng bahay ay dumiretso siya sa kanyang kwarto. Subalit napahinto siya sa pagpasok nang tawagin siya ni Rick. Inungkat nito ang inaalok sa kanyang modeling career. Lumapit muna siya at humalik sa pisngi nito. Kahapon lang ay sigurado na siya sa desisyong sunggaban ang oportunidad na inaalok ng kanyang tiyuhin. Subalit ngayon ay tila nag-aalangan siya. Sinabi niya kay Rick na baka mapahiya ito sa mga big boss nito dahil sa pagkuha sa kanya. Nonsense, Monica. Bukod sa maganda at matangkad ka ay flawless skin ka din. Nasa iyo ang lahat ng katangiang hinahanap ng isang modelo. Kaya ipinatag mo yung isip mo. Isa pa'y si Ruel ang nag-approve ng commercial na ginawa mo noon sa aming kumpanya 2 years ago at nag-click iyon. Siya din ang may-ari ng 60% share sa kumpanya, kaya't nasa kanya din ang huling desisyon. Isa pa'y kaibigan ko na si Ruel since college days, kaya alam ko na ang mga katangiang hinahanap niyon sa isang modelo. Mahabang paliwanag nito. So, malakas ang backer ko dahil kaibigan ng may-ari? Himig sarkastikong tura niya sa tiyuhin. Ano ka ba naman, Monica? Wala ka bang tiwala sa assets mo? May backer o wala, ay makukuha kang modelo kahit sa ibang kumpanya ka mag-apply. Maswerte lang kami dahil pamangkin kita kaya sa kumpanya ka namin mapupunta. Napabuntong hininga na lamang siya, bilang pagsang-ayon sa tiyuhin.